Good morning, people! This is Bicolana Magayon, a day in my life as a content creator and a mother of two. And for today's vlog, samahan niyo akong muli. Tara, let's do this! Kahagising ko nga lang dito, past 6 a.m. na, halos ayoko pang bumangon kasi sobrang lamig. Sobrang lamig talaga dito sa San Lorenzo Ruiz, palibhasa sobrang malayo sa syudad and sobrang maraming puno, bundok na to and third class municipality. So marami pa siyang puno talaga and yung klima dito sobrang malamig talaga. So this morning, nagtimpla ka agad ako ng kape para mainitan agad yung sikmura ko dahil sobrang lamig talaga, halos di yung kinakaya yung lamig. Tulog pa nga dyan yung dalawang anak ko habang dalawang pamangkin ko naman ay nagpe-prepare na para sa pagpasok sa school. Si Onessa ay nag-aaral sa Emelda Elementary School kung saan ako nag-aral ng elementary at si Ate Nuni naman ay sa San Luis National High School kung saan nag-high school naman ang kanyang nanay. Lumabas na nga ako ng bit-bit ko yung kape ko sa special na tasa. Ayan, ang ganda ng kapihan namin. Cup noodles na walang laman. Ginagawa niya rin ba ito mga kagayon? Sa amin kasi nanihinahin kasi talaga kami na itapon yung cup noodles na yan na walang laman. Kaya ginagawa namin yung baso. Minsan tabo, minsan dyan lang kumakain. Sobrang useful niya. Kaya hindi namin tinatapon yung mga ganyang baso. So, dito nga sa labas, sobrang refreshing. So, ito yung left side ng bahay. Sobrang malaki pa yung space niya. And sa pagkakalam ko, parang 10 by 14 ata yung sukat ng lote. Kaya sobra talaga siya para sa isang bahay. So, kung may budget nga lang talaga, sobrang malaking bahay yung pwede magawa dito. And sobrang laki ng space, sayang kung hindi nakagamit lahat. Ito yung front, sobrang laki din itong front na to and sobrang ganda nito kung magkakaroon ng bubong or magkakaroon ka ng maliit na garden or gagawin mo lahat na front ng bahay. So ito yung kalsada and ito yung klima dito, andyan, ang dami mga bahay dito tabi-tabi kasi nga pag housing project, di ba, tabi-tabi lang yung bahay. Para kayong nasa subdivision and pwede rin like townhouse na halos magkakadikit yung bahay pero may distansya pa din. So ito yung pinaka-front ng bahay. And yan, medyo malawak talaga. So ito yung front ng bahay, may mga tanim pa siya, hindi pa siya tinatanggal kasi nga hindi pa nagagawa ng panibagong bakod kasi nagsisilbing bakod pa siya dyan kaya hindi na muna namin inaalis. So ito yung numero ng bahay, number 9, lucky 9, and then yung pangalan ng tatay ko. So ito kinabit yung sign na yan na simula nung itinayo yung bahay. And I guess it's 1996 or 1997 nang itinayo yung bahay na yan. So, sobrang tagal na, guys. Ilang taon na yan. Kaya sobrang tagal na yan. So, sayang talaga yung bahay na yan kung hindi naman maasikaso. And umaga-umaga nga niya si kuya naghahanap ng tsakoy kung may luto na. Pero unfortunately, hindi pa luto yung tsakoy ng kapatid ko. Kakamasa pa lang, pinapahilab pa lang. Kaya walang nabili si kuya. And nagising na nga yung bunso ko. Ayan, karga agad. Kasi karga is life sa kanya. Gising na rin si Ate Deng. And eto kami. Kargahan ng aking bunso kasi antok pa siya. So meron magtitinda yung aking kapatid ko ng tsakoy. And eto, nagprepare pa siya ng paninda niya. Bali sila na nagprepare and sila na rin nagbibilang kung ilan yung dadalhin nila at kung ilan yung kaya nilang maibenta sa isang araw. Kung nga, bandang alas 9 na rin yun ng umaga, naisipan ko na bumili ng ulam sa palengke. Since nag-crave ako sa sinabawang isda, since na malamig yung panahon, medyo umuulan pa niyan, sabi ko, ang sarap ng sinabawang isda na ulam sa tanghalian. Kaya naman, pumunta kami sa sentro. And ito is nilalakad lang namin kasi walang tricycle o sakayan papunta sa baba or palabas nung housing. Naglalakad talaga kami dyan. Pero pagdating naman sa sentro, meron ng tricycle pag pabalik na sa NASA or sa housing. So, sobrang ibang-iba na nga yung looks ng barangay Matakong na dati konti pala yung bahay, maliliit pala yung mga bahay, pero ngayon sobrang lalaki na. Nagpapahaligsahan yung mga bahay sa laki. So, pagdating ko nga ng talipapa, naisipan ko na nabilhin yung tilapia na malaki para siyang katulad siya ng maya-maya pero hindi siya maya-maya kasi may laking tilapia talaga siya na hiniwa-hiwa. And bumili rin ako ng talbos ng kamote para isahog sa sinabawang isda. Nag-request nga si Andeng ng dalandan kaya binilhan ko ng kalahating kilo kasi medyo pricey. So, pagkatapos nga namin bumili ng isda, ay umuwi na rin kami kaagad dahil magluluto pa kami. And baka abutan na rin kami ng ulan since hindi na kami nakakapagala, kaya dumiretso na rin kami pa uwi.
sobrang namamangha nga ako sa lugar na to kasi sobrang ibang-iba na mula nung nandito kami nung bata pa ako. Pagdating ko nga ng bahay, sinimulan ko na agad na linisin ang isda at hiniwa-hiwa ko na rin siya para magkasya sa amin. Since kalahating kilo lang naman yung binili ko dahil yun lang kaya yung budget ko at that time, hiniwa-hiwa ko na lang para magkasya. And tinuloy na ko na rin nahugasan at ako na rin syempre magluluto. And mahilig talaga ako magluto kaya minsan sa gawaing bahay, mas paborito ko talaga ang magluluto and pinakahit ko ang paglalaba. So di ko alam kung bakit. So matapos ko nga na mahimay yung talbos ng kamote, itinabi ko muna yung pinaghimayin ko ng talbos kamote kasi itatanim ko yan. Alam niyo mga kagayon, pwede yung itanim yung mga stalk ng talbos kamote and tutubo pa ulit siya kahit sa paso nyo lang siya ilagay or sa mga bakanting lote. Pag tumubo yan, magkakaroon ulit kayo ng panibagong talbos at makakuha kayo ng mga talbos ng kamote na pwede nyo isahog sa inyong mga ulam. At idiniretso ko na nga after ko maisalang may tubig sa kasarola, inuna ko na yung pagtatanim kasi baka makalimutan ko pa and may tapon pa ng kapatid ko. Kaya itaninim ko na talaga kasi mga ilang buwan lang magkakaroon na to ng talbos and pwede na rin mapagkunan ng talbos pansahog sa mga ginataan o kaya sinabawang isda ulit. At dahil sobrang lambot nga ng lupa, ayan, itinusok ko lang dyan yung stock ng talbos kamote and pagbalik ko dyan after ng ilang months, sigurado ako may talbos na yan, makakakuha na ulit ako ng pansahog sa sinabawang isda ulit. At dahil merong ilang perasong sitaw ang kapatid ko, isinama ko na rin kasi sayang naman kung itatapon. And masarap din naman to sa sinabawang isda o sa sinabawang ulam, kaya isinama ko na kasi perfect din naman siya na pansahog sa isda. At hindi naman napakali ang aking bunso. Gusto talaga niya ay kapag may ginagawa ako, makikisaw-saw din siya. Kaya ayan, pinabigyan ko na siya. Pinalagay ko siya ng gulay para ma-experience din naman niya kung paano yung pagluluto. Since nakatingin din naman siya sa akin at gusto niya rin itry. So ayan, pinalagay ko sa kanya ng gulay para ma-experience din niya. Mga bata kasi ngayon, sobrang gaya-gaya sila sa ginagawa ng mga matatanda. Gusto nila itatry din lahat na nakikita nila. At syempre, hindi ko naman pinatagal si Siopo malapit sa kalan kasi delikado, pinababa ko na rin siya kaagad and itinuloy ko na, minekos-mekos ko na ang pagluluto ng ulam since malapit na namang tanghali, bandang 10 na yan ng umaga at nakahagutom na rin kaya minadali ko ng pagluluto dahil darating na rin ng estudyante namin. At eto na nga, tapos na kami magluto and sakto dumating na si Yunesa and kakain na kami, so sakto talaga yung pagluto ko at kita nyo naman, ang sarap ng aking luto kasi gustong-gusto ni Siopo yung gulay. Natutuwa lang ako sa anak ko kasi marunong silang kumain ng gulay at hindi choosy sa pagkain. Minsan kahit sabaw lang, kumakain sila at hindi mahirap pakainin. And syempre kumain na rin ako kasi gutom na ako since kape lang yung inalmusal ko. And dito nga pala sa amin, kanya-kanya kami ng sadok ng pagkain. Kung nagugutom ka, kumain ka, sumando ka, and kumain ka kung saan mo gusto. So ganun kami, ang mahalaga, nakakain kami ng maayos at nabubusog kami sa aming kinakain. And that's all for our today's vlog mga kagayon. Thank you so much for all the support. Hanggang sa susunod na video, please follow and share.